Alright guys, noong mga nakaraang araw guys, may nangyayari sa sunod-sunod ang pagkawala ng mga batikang singer ng ating bansa. Gusto ko itong bigyan ng tribute sa kanila para sa may introduce natin sa mga kabataan na hindi sila kilala pero malaki ang kanilang contribution sa ating entertainment industry. Tara guys, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Marites ng social media guys. Sa video na to, bigyan natin ng trivia ang mga namayapa ng mga nakaraang araw na mga batikan natin mga singer. Nakakalungkot man sa ating damdamin, pero alam ko na ilan sa mga kabataan ay hindi na gaano silang kilala. So, atin mo nang bigyan ng tribute ang noong April 12 ay namayapa si Pilita Corrales. Okay. Si Pilita Corrales guys ay isang singer yan. Tinagurian siyang Asia's Queen of Songs. Siguro yung mga kabataan hindi nakilala yan kasi ang edad niya kasi ay 87. Ito si Pilita, siya yung nanay ni Monching Gutierrez. Monching Gutierrez, bali anak nila si Monching sa kanilang pare love son nila kasi ang tatay ni Monching kasi ay si Eddie Gutierrez na ang tatay din nila ni Juan ni dalawang kambal si Richard at si Raymond. Kung hindi nyo kuhan si Richard, si Raymond, si Rupa Gutierrez, yan, kilala nyo siguro. So, yun yung kuhan. Si Monching naman ay anak nila ni Pilita Corrales. Ito naman si Pilita Corrales ay bali na sa kwanto sa Visayas siya nakabase, si Boyata, Visayas siya, tapos may dugo silang Espanyol. No? Kaya si Si Ma'am Pilita dati ay magaling siya sa Espanyol na salita. Yan yata yung kanyang first language ang Espanyol, no? So, kung gusto nyo makuha yung kanyang mga kanta, nakita naman yan. Ito nga pala siya. Alright guys, siya ay namayapa noong April 12 sa edad na 87 at maganda ang kanyang pag-alis sa mundo kasi natutulog lang daw siya. Talagang kumbaga sa katandaan na siguro ganon. At mapayapa po siyang lumisan sa ating mundo, sa ating earth ng mapayapa po. Natulog lang siya at yun. So, kung si Pilita ay isang Bisaya singer at naging actress na rin, pero ang kanyang simula ng kanyang career ay singer talaga siya. So yung pag-actress ay parang na-connect na lang yon sa kanyang pagkakanta. So pero talagang singer siya. Ngayon, nasundan din ng tinagurian nating superstar ng ating cinema industry. Superstar guys alam ko hindi nyo yung mga kabataan medyo pero yun kasi yung bunso ko 18 years old, kilala niya si Nora Honor. Nora Honor. Pero hindi na gaano niyang mayroon lang siyang sino si Nora Honor. Pero introduce natin si Nora Honor ay isang singer at siya yung simple ang kanyang pinanggalingan. Siya ay nagtitinda lang daw ng mga istubig doon sa release ng tren at kumakanta at nag-discovery. So, si Nora, siya yung nagbigay daan ng mga pure Filipina beauty. Dati kasi guys, yung panahon nila ni Pilita, ang talaga ng mga mistisuhin. Kasi siguro Pilipino tayo, pag may nakita tayong mistiso na mga tao,
amaze na amaze tayo sa mga kanilang mga beauty. Si Nora Honor ay isang ehemplo na hindi siya mistisa. Pilipina yung kanyang beauty. At nakapag-penetrate siya, nakapagpasok siya sa pelikula na hindi siya mistisa. At nagsimula siya sa pagkakanta. Hanggang sa napasok na rin niya yung pag-acting. At doon sa pag-acting ay hindi sukat akalain na napakagaling pala niya. Sa mata pa lang, kayang-kaya ng i-acting. Yung mata pa lang sample. Ito sample yung mukha ko ganon. Mata lang mata. Okay? So, kung mata lang, nakikita mo yung mata ko, di ba? Sinampol ko yung mata ko. Parang nagbamasit o galit na ganon. So, wala kang sasabihin, mata lang. Yan. Di ba? Parang may matang nakangiti, ganon. So, sa mata lang, connected na yung pag-acting ni Nora Honor. Ganon siya kagaling sa acting. At si Nora Honor ay counterpart niya si Vilma Santos. Sila niya si Vilma Santos. Okay. Nanay ni Luis Manzano, kung sino yung kuwan. Anyway, itong dalawa na to, Pilita, Nora, ay magkabilang side yan na lola ni Janine ba yun? Janine Gutierrez. Si Janine Gutierrez ay anak yata ni Munching at saka ni Lutlot. Si Lutlot ay hindi ako nagkakamali, parang adopted daughter nila ni Christopher De Leon at saka ni Nora Honor. So, hindi man siya biological na anak, pero tinuring siya talaga ng tunay na anak. Kaya ang connected ni Janine, anak ni Lutlot sa ni Munching, ay lola niya si Nora Honor. At kabilang side naman, lola niya si Pilita Corrales. Kaya medyo si Janine Gutierrez ay anak ni Lutlot. Si Lutlot naman ay adopted daughter ni Nora Honor at saka ni Christopher De Leon, kasi mag-asawa yung dalawa na yan, nagkahiwalay lang. At kapatid nila si Ayan De Leon, yun yung anak ni Nora at saka ni Christopher De Leon, si Ayan De Leon. Okay, so magkabilaan lola ni Janine Gutierrez, yung anak ni Lutlot saka ni Mon Gutierrez. Okay, so namatay si Nora Honor sa sakit na acute respiratory disease. So, connected to sa mga tinatawag na naninigrilyo ka, tapos may sakit ka sa puso at saka sa mga baga, ganun, respiratory nga. So, 71 years old siya. 71 years old si Nora Honor. So, ang mga kabataan ngayon, marami kayong mariresearch dyan tungkol kay Nora, at siya talaga ang superstar. Nung panahon nila, pagdating sa Nora Honor, sigawan mga tao. Wow! Naabutan ko yan. Naabutan ko sila nung medyo hindi na sila tweetams, kasi yung mga tweetams time nila, there's a cross the third, ang kanyang mga love team. Sa kabila naman si Vilma Santos saka si Edgar Montes Edgar Montes, at yung kanilang singing career yan, tuloy-tuloy silang kuhan. So kumbaga sa ngayon ay Daniel Padilla at si Catherine Bernardo, ganun. Yun yung mga label nila ngayon. So tilian ng mga tao, si Nora Honor, no? So tinagurian siyang superstar kasi almost lahat ng pelikula niya ay blockbuster. At saka ang galing nga talaga niyang umarte. At saka bilib ako sa kanyang pinanggalingan ba, yung from the bottom talaga, ilalim talaga, akyat, no? So na-inspire rin ako sa kanyang kwento. Isa yan sa mga dahilan bakit na-inspire ako sa kwento ni Nora Honor, no? So talagang hindi na natin napigil ang panahon at tinawag na siya ni Lord. So noong April 16,
ay namayapa na siya. So, gusto ko lang ipakon sa inyo, ipakilala na si Nora Honor ay isang superstar sa ating local cinema. Sa kanta, magaling kumanta, magaling, at saka, yun na nga, marami siyang natulungan din mga tao. Nung panahon kasi kata niya, siyempre, dahil marami siyang marami siyang, yung mga yung mga maliit na mga sa production, ay talagang inalalayan daw niya. Base sa mga kwento-kwento ng mga bubwet. Anyway, ang pangatlong singer na gusto kong bigyan ng tribute ay ang si Haji Alejandro. Isang singer na lalaki. Kasabayan na sila Rico Pono. Kung gusto niyo, hindi niyo kilala si Rico Pono, ang kumanta ng Namasyan sa luneta na walang pera. Ganun mga kanta ni Rico Pono. At Ray Valera. Baka naman hindi niyo kilala si Ray Valera. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginawa ng ating pag-ibig. Copyright tayo, okay? So, yan ang kadbats nila. Haji Alejandro, tinagurian siyang kilabot ng mga kolihiyala. Okay. Bakit kaya siya binigyan ng ganon? Siguro yung akin lang, hindi ko kasi matanda na siya eh. 70 years old na siya kasi edad siya ng nanay ko. At sa tanda sa nanay ko ng konti sa kanya. So, siguro dahil yun ang pagtansya ko yung mga kanta niya ay patok yata doon sa mga college girl na mga kanta. Ito naman si Haji Alejandro ay tatay siya ni Rachel Alejandro. Isa ring singer-artista din. Yan. At yun, bali siya yung anak ni Haji na kilala, siguro mga kabats din namin, mga kaedad namin. So yung kabataan ngayon, mukhang napapaglipasan na rin, hindi na rin gaanong nakakilala, lalo na ang uso ngayon ang social media na. Ang kilala ngayon kasi pumuputok yung mga vlogger mga vlogger na. So yung mga artista mukhang nakukuha na sila. Pero gusto ko lang bigyan sila ng tribute kasi nga malaking tulong ang kanilang ginawa sa ating industry. Example ko nga pala sa inyo si Nora Honor, yung kanyang kabataan at kanta. Yan. Okay guys, Nora Honor. Then, si Haji Alejandro, pakita kayo introduce ko lang sa inyo kung gaano sila galing sa kanta naman. Okay guys, silang tatlo ay halos sa April lang sila nagsabay-sabay na pumanaw sa mundong ibabaw. At condolence po sa mga pamilya. Alam ko hindi na ganong kilala ng kabataan ng kanilang yung tinatawag na contribute sa ating Philippines industry, showbiz industry, lalo na sa singing. Pero sa mga libro at sa itong ganitong video ay magbigay ng kaalaman sa mga kabataan at ang legacy nila sana manatili sa puso ng mga Pilipino, mga iniwan nilang kanta, Pilita Corrales, Bisaya, ganyan. Maganda niyang kumanta. Amiya si Rosas Pandan, ang nanganing bukiran. Ganun ang kanta niya, sa Bisaya eh. Nora Honor, please, don't tell my heart to stop loving you. Mga covered song yan ng mga ganda, golden voice ang tawag nila dyan. Siyempre, Haji Alejandro, yung nakalimutan ko yung kanya mga kanta na I hope na sa piling ng Panginoon nandun, masaya kayo. Thank you sa mga alaala. Salamat sa mga pinagsamahan nating kumbaga kanta. Nagpapaalala lang na ang bawat isa sa atin
ay hindi pwedeng manatili sa mundong ibabaw. Kahit anong sikat mo, kahit anong ganda ng nagawa mong legacy, still, aalis at aalis tayo sa mundong ibabaw na walang may iwan sa atin. After 50 years, yung mga edad ng 40 pataas, malamang-lamang ay medyo mauubos ng aalis sa mundong ibabaw after ng 50 years, no? So, the best things na maikuha natin ay yung legacy natin, maiiwan natin, at sigurado for sure si Nora Honor ay nailagay na yan sa Hall of Fame, Hall of Payment, ano? Hall of Fame, basta ganun. Silang tatlo, Pilita Corrales, nasa libro na yan. At I hope na may salin ang kanilang kwento sa mga kabataan at manatili ang kanilang legasiya sa isip at puso ng mga Pilipino, dahil maganda ang kanilang mga iniwang kwento ng buhay na pwedeng masalaminan ng mga kabataan. Especially Nora Honor, napakasimpleng buhay ang pinanggalingan, umakyat, ganon, at naging superstar. Siya, walang ibang binigyan na titulo ng mga actor. Si Nora Honor lang ang nagmamayari ng superstar. Kasi si Vilma Santos, star of all season ang binigay sa kanya. So si Nora Honor, superstar. Si Pilita Corrales ay binigyan sa kanya ng title ay tinatawag na Asia's Queen of Songs, ano? At si Alejandro ay ang title niya Kilabot ng mga Kolehiyala. Okay? So sa video na to, sana makabigay ng konting impormasyon para sa mga kabataan. So hanggang dito na lang ang marites ng ating social media, guys. Kita-kita tayo sa sunod na video, guys. Bye-bye!